Ano na, mga Marcos. 'Di ba? Nakikita nyo na. Nakikita nyo na yung ginagawa nyo, nagba-bounce back sa inyo. Buong mundo, man ang mga Pilipino, galit na galit sa inyo. Wala pa yan. Baka mas malala ang gawin namin sa inyo na pagpapalayas dyan sa Malacanang. May nakalabas na informasyon na pinaplano nyong ipapatay si VP. Dahil alam nyo talaga na wala kayong ipapanalo. Hopeless. Hopeless ang bayan na ito. Tama yung sinabi ni VP Inday. Hopeless ang bayan na ito. Hopeless ang bayan na ito kapag isa sa inyo pa rin ang mamumuno. Subukan yung dayain ang eleksyon. Subukan yung manalo yung mga kakampi nyo na wala namang botong makukuha. Subukan nyo. Yan, sila Hontiveros, Trillanes, De Lima, wala na yan. Yun ang pangit sa inyo. Dahil pag alam nyong matatalo kayo, ang balik nyo, sirain yung mananalo. Ganyan ang mga ugali nyo. Ikaw, Marcos, ganyan ka. Alam mo dapat yan. Kasi ginawa sa'yo yan ng mga pinklawan dati, di ba? Ng mga dilawan. Ikaw, unang-unang dapat nakakaintindi niyan. Kaya lang, greedy ka. Dahil ang pamilya nyo, ang nagsimula ng negosyo sa pagpupolitika. Pamilya nyo, ang nag-umpisa ng korupsyon sa Pilipinas. At ito namang mga media na bayaran, media, hindi ba kayo nahihiya? Hindi kayo nahihiya sa ginagawa nyo? May sinumpaan kayong tungkulin na ibabalita nyo ang tama at tapat. Pero bakit ganyan ang ginagawa nyo? Nabayaran lang kayo. Ito si Arnold Clavio, nanggigigil ako rito sa pangit na rapist na to eh, mapagsamantalang to, di ba? Kay Balabagan. Di ba? Ano siya? Kung ano-anong pinagsasasabi niya sa Duterte. Halatang-halatang bayaran. Asan ang matitinong media? Miss Mel Chanco, tumanda ka na sa pagbabalita. Kahit man lang yan, iwan mong legacy. Noli de Castro, naging Vice President ka ng Pilipinas, wala ka namang ginawa. Kahit man lang dyan sa pagbabalita, magkaroon ka lang ng legacy dahil wala ka naman naging legacy sa pagka-vice presidente. Wala ka naging legacy. Oh, Karen Davila. Sino pa? Corina Sanchez, kahit papano, asawa ni Mar Rojas, kahit papano, pumipitik-pitik ng konti. Pero sana, i-full force mo na, Miss Corina Sanchez. Diba? Wag mo nang asahan na manalo asawa mo. Wala, hindi na mananalo ang asawa mo dahil dumikit na yan sa ano. Kung babaliktad siya sa mga Duterte, baka. Kasi, Miss Corina Sanchez, alam ko naman, mahal na mahal ka ng asawa mo. Kausapin mo yung asawa mo. Maging ano siya, kung gusto nila nang bumalik sa sa gobyerno, gayahin nila si Inday. Gayahin nila mga Duterte. Pero pag kinalaban ang Duterte, asahan nyo, mahal na mga Pilipino ang mga Duterte. Hindi nyo na mabubura sa kasaysayan ng Pilipinas ang legacy ng Duterte. Hindi nyo na mabubura kahit sa mga OFW ang legacy ng isang Duterte, pamilyang Duterte. Kahit anong gawin nyo dyan, taniman nyo ng kahit ano dyan sa bahay nila, taniman nyo ng kasamaan yung pagkatao nila, lahat yan, wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. Tumatak sa Pilipino ang magagandang ginawa nila sa Pilipinas. Kaya hindi ganun-ganun kadali nyo para siraan ang mga Duterte. Nagets nyo? Ha? Nagets mo, bangag? Kaya ka nga dumikit kay Sara eh. Kasi alam mong wala ka nang ipapanalo eh. BBM. Ay me. Alam nyo wala na kayo ipapanalo, kaya nga kayo nagdikitan kay Duterte eh.
Pagkatapos pinalibing pa tatay nyo, di ba? Wala kayong ano. Kaya itong mga to, binabayaran ng media, ang mga medyang bugok, di ba? May isa akong nagugustuhang reporter ngayon, straightforward, Miss Carmina. Tuloy mo lang yan. Even sa mga ano, kung hindi ako magiging bias, kahit sa mga pro Duterte na ano, gawin mo rin yung ganyang interview, hindi lang dun sa mga anti-Duterte. Saludo ako sa'yo. Huwag ka lang magpabayad. Kasi alam naman natin ngayon, ang mga reporter, hindi nila ginagawa ang mga sinumpaan nilang tungkulin. Para yung mga doktor eh. May sinumpaan tungkulin ng mga doktor, nurses, yan. Journalist. O di ngayon, nakakahiya kayo, yung mga journalist na taga-ibang bansa. Mas maayos pang mag-report, di ba? Mas nagre-research ng mas malalim. Kayo, nandito na kayo sa Pilipinas, alam nyo na ang mga legacy ng Duterte, hindi nyo na nga kailangan i-research. Galing na sa tao. Taong bayan na ang nagsasabi. Ano? Binubura nyo. Minamali nyo. Iniiba nyo yung kwento. Ba? Ganon kayo kahayop na mga bayaran kayong media kayo. Buti na lang talaga may mga social media na rin ngayon. Buti na lang yung mga SACMED vloggers ay salute. Miss Sas Rogando Sasot. Saludo ako sa'yo, Miss Sas. Saludo tayo mga Pilipino kay Miss Sas. Si Thinking Pinoy, wala na, nabayaran na rin yan. Bulok ang pagkatao ni Thinking Pinoy, RJ Nieto. Saludo ako sa'yo, Sas. Maharlika. Saludo ako sa inyo. Miss Joey. Yan, sila Miss Trixie. Sir Mark. Yan, yung mga social media vloggers ng Pro Duterte. Actually, hindi sila Pro Duterte naman talaga eh. It's a matter of fact na talagang nakita nila ang magagandang ginawa ni Duterte. Even Miss Sas, minsan nga tinitira naman niya eh. Hindi naman siya talaga, bias. Diba? So, I salute you, Miss Sas. Miss Sas Rogando Sasot, you're the best talaga sa pagsasaliksik, pag-aaral, talagang saludo ako sa'yo. Talagang napapahiya ang mga journalist ng Pilipinas sa iyo. Talagang kung yung mga journalist na yan, Diyos ko, walang masasabi talaga sa'yo. Sobrang talino, nagre-research ng tama, nagsasaliksik. Alam mo yun? So, tayong taong bayan, kanino pa tayo maniniwala? Sa journalist na bayaran o sa mga social media vloggers? Diba? Ngayon ang first hearing, today, March 14, 9 p.m. Philippine time. Ipagdasal natin na maging maayos ang first hearing ni PRRD. Sambayan ng Pilipino all over the world who loves PRRD.